Hi, kamusta ka? Ako si Aki. Samahan niyo ako para sa isang storya. Itong storya na to ay tungkol sa kung may aalis man, may muling babalik. Lumaki ako na meron akong isang kababata na nagngangalang Bella. Siya ay isang pamangkin ng napangasawa ng aking tita. Itinuring ko siya bilang isang mabait kong kaibigan. Siya ang palaging nagtatanggol sa akin. Sila ay tumira sa bahay ng aking tita. Hanggang palagi ko na siyang kalaro. Dahil ako naman ay lumalaki na wala akong kapatid. Nung mga unang buwan, ayoko sa kanya. Kasi palagi niya akong inaaway. Pero mga ilang buwan lamang, nagkamabutihan kami ng loob. At hindi rin nagtagal na naging magkaibigan kami. Kaibigan na hindi pwedeng paghiwalayin. Siya ang tangi kong kaibigan noon dahil hindi naman ako lumalabas. Pinagbabawalan din kasi ako ng aking mga magulang noon. Dahil sa takot ko rin noon lumabas kaya wala rin ako ganong kaibigan noon. Siya lamang ang tangi kong kaibigan hanggang sa nagkaroon ako ng kapatid. Nung nagkaroon ako ng kapatid, lumayo siya sa akin. At lumipat na rin sila ng bahay noon. Akala ko noon, yun na ang huling pagkakaibigan namin. Pero hanggang sa tumanda kaming dalawa, kami pa rin ang magkaibigan. Hanggang sa isang araw na lang, ako ang nagulat dahil bigla niya sa aking sinabi na lilipat na sila ng Canada. Doon ko na-realize na hindi lahat ng tao ay mag-i-stay sa'yo. May mga tao na aalis din. Hanggang sa nalungkot ako dahil nung araw na iyon, paalis na pala sila at 1 linggo na lamang. Simula noon, nahirapan na akong maghanap ng kaibigan na katulad niya. Yung katulad niya na hindi ako ipagpapalit kahit kanino man. Dahil may isa rin kasi akong kaibigan. Hindi lang sila isa, marami sila. Nung grade 6 ako, ang dami kong kaibigan. Yun pala, nalaman ko na pinaplastic lang pala nila ako. Ginagamit lang nila ako para sa pera. Ginagamit lang nila ako para mabigyan sila ng maayos na gamit. Pag ako ang may kailangan, wala silang pake. Pero pag sila na ang may kailangan sa akin, grabe, kala mo santo kung manghingi. Pero pag sila na ang manghihingi, kala mo kung sino. Para bang hindi ko pinagtatrabahuhan lahat. Kala mo naman, kung makapaghingi sila, be, akin na lang to, be, ito na lang. Pag hindi ko na ibigay yung gusto nila, sasabihan pa nila ako yung madamot. Grabe kapal ng mukha. 3 sila, 2 babae at 1 lalaki. Pag hindi ako nakapagbigay sa kanila ng isang gamit na gusto nila at nakapunta sila sa bahay ko, anong ginagawa nila? Ninanakaw nila. Akala nila hindi sila nakikita sa CCTV. Grabe yung mga ganong kaibigan. Mahirap na talaga ngayon makakuha ng kaibigan na yun pa rin. Akala ko nun, tama pa yung ginagawa nila. Pero nung lumalaki na ako, mali na pala. Natakot ako kasi sabi ko nun, mawawalan ako ng kaibigan. Pagka umalis tong mga to, pag sinabi ko sa kanila, yun pala. Sabi ko noon kay Lord, please give me a sign. Hanggang sa nagdesisyon na ako na ayoko na ng ganong kaibigan. Natatakot man ako pero ginawa ko pa rin. Hanggang sa sinabi ko na nga sa kanila at doon na nag-start ang friendship over. Doon na nag-start yung
Wala na kaming pansinan. Wala na lahat. Hanggang sa dumating ako sa bago kong eskwelahan. Yun ang eskwelahan ko na ngayon na Ace. Nag-decide ako na lahat ng grade 6 friends ko ika-cut off ko na. Akala ko noon hindi na ako magkakaroon muli ng mga kaibigan. Pero unexpectedly, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Ang moral sa story, huwag kang matakot na i-cut off or bigyan mo naman ng peace of mind yung sarili mo. Tanggalin mo yung mga tao na hindi karapat-dapat para sa'yo. Yun lamang. Salamat sa pakikinig.